Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Sandro Marcos. Ay nagpahayag po siya ng tablado. Tinabla po ang paratang po sa kanila ng ex-marine. Tablado. At syempre po, dito naman po sa isa na kanyang pahayag ay siya po'y masayang masaya. Masayang masaya po siya dahil po ang Senado po ay nakuha na namang muli ng Malacanang di umano. Masayang masaya po siya para kay Gatchalian, mga kababayan. Tuloy na naman ang ligaya. Hindi kaya. Ito po, unahin po natin ito. Ito pong kanyang sinasabing tablado. At talagang paniniwalaan po ito ng kanyang mga kaalyado. Hindi po ba? Umpisahan na po natin. First of all, ma'am, sabi ng aning Pangulo, di ba? Nung sinumula yung kaso na yan, hindi naman sila minority. Nasa majority sila nun. I believe the Ombudsman also said that he had an ASEAN event, there are over 100 complaints with the flood control scam. So I think we need to wait for the Ombudsman and see what his actions are. I think gumagalaw naman yung mga kaso. But again, that's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions. With. Pero kasama po yung pangalan niyo sa nabanggit po ng maliit ang pera niyo. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So let's let's call a spade a spade. It's all BS. Okay? So filing a complaint po doon versus dun sa mga is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin. Peki daw, akusasyon, fake news. At tinawag daw po mga bodyguard na lang. Ito po mga ex-marine, mga kababayan. Nangyayari lang po yan dahil kayo pa'y nasa kapangyarihan. At kailanman ay hindi nyo na kayang lukuhin at gawin tanga at bobo ang mga Pilipinong may tamang pag-iisip at malinaw na malinaw ang mata, lalong-lalo sa nangyayari sa ating bansa. Paniniwalaan po ba natin ang pamilyang ito? Mismo nga, yung kanilang survey na nila, di umano, lagapak pa sila, negative. Hindi po ba? Survey na nila, di umano. Mga kababayan, ito pa po. At masayang masaya po siya, mga kababayan. Umpisahan na po natin, pakinggan po natin. Nag-upload lang po. Hintay lang po tayo ng konti, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi nga po, ito na po mga kababayan. Yes. I saw the news kanina. I guess on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Is that a good thing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte? I don't think I'm really the best party to comment on that, but I believe in all the senators' ability to be impartial and. Yan po mga kababayan, tuloy na naman po ang ligaya at wala pong makakapigil na naman sa mga plano nila sa ating bansa. Lalo-lalo po sa budget. Kontrolado po nila. Lalo-lalo po pag
Nag-budget na naman. Budgeting na naman. Wala na naman pong oposisyon. Kontrolado po nila. Di po ba? At syempre po, pagdating po dito sa mga ex-marine na tinatawag pong mga bodyguard, ay naisama pa ang sinasabing piatos. Baka daw po yung piatos ay may maleta. Hiyang-hiya naman po tayo dito kay Sandro. Kung yung tatay niya, 4.5 billion, hindi bababa, confidential fund. Malinis na malinis ang kanyang lahi. Mga kababayan, wala po kasing history ng pagnanakaw ang lahi po ni Sandro. Wala pong history sa ating bansa. Wala rin pong history na pagiging diktador ang lahi po ni Sandro Marcos. Wala. Walang history na naubod ng dami ang natsugi. Wala po. At wala pong history, mga kababayan, sa mga ill-gotten wealth. Wala po. Matuwid po ang pamilya niya. Walang kahisto-history ang pamilya Marcos sa ating bansa. Lalong-lalo po pagka ngayon mo tatanungin ang mga dilaw, ang mga pink, ang mga liberal, at ang simbahan, at ang makakaliwang grupo, at ang mga oligarkiya, pati yata mga pulburon lord, mga smuggling lord, pagka ngayon po sila tatanungin, wala pong history ang pamilya Marcos ng anomalya sa ating bansa. Wala. Wala. Malinis na malinis. Dahil nga po ang ating bansa ngayon sindikato. Di umano. Sindikato. Di umano. Kaya po dito po mga kababayan, ubod po sila ng saya. Lahat po ay pwede na nilang gawin. Hindi ba, Sandro? Kontroladong-kontrolado nyo. Lalong-lalo ngayon. Halos lahat ng sangay ng gobyerno ay kontrolado ninyo, di umano. Pati pa yata ang institusyon ng Men in Uniform, institusyon ng Senado at ang Kongreso. Hawak nasa kamay na yata ninyong lahat. Napapaikot ninyo na lahat. Hindi po ba? Kaya nga gustong-gusto mo, Sandro, na ang investigasyon ay sa ombudsman na lang. Sa ombudsman na lang. Dahil nga po nagpapangsyon naman daw po ang investigasyon. Hindi po ba? Dahil pati nga siya sangkot sa mali-maleta. Pero kailangan po dalhin sa ombudsman. At malabo na po sa sabaw ng pusit, pagka po ang nag-imbestigay, sila rin. Malabo na pong masama ang pangalan ni Rian, pangalan nila, di umano. Nakita nyo naman po, mag-isang taon na po yung isang damukal na issue ng korupsyon. Meron po ba sa mga kaalyado nila na nakakulong, di umano? Kung yung tsuhin niya, yung pinsan ng tatay niya, napakatagal na nakakasuhan. Hanggang ngayon, walang kaso. Di po ba? Si Tambaluslos, kung si Tambaluslos, hirap na hirap, ipakulong, si Sandro Marcos pa kaya? Di umano? Hindi po ba? Tapos ngayon, sila may control nila ang Senado. Magkakaroon pa ba ng malawakang investigasyon dyan? Ang bago na namang uupo na Blue Ribbon Committee, ang chairman dyan, kung karamihan sa senador ay mga nakakolekta rin at nabigyan din ng mali-maleta. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, ito pong mga tao na ito ay alam mo na kung ano ang plano sa ating bansa. Dahil umugong na po ng umugong lahat ang plano nila. Dahil po sa pinagagawa po nila ng isang damukal sindikatong korupsyon, ano po susunod? Pabagsakin ang hahadlang sa kanilang mga ambisyon politikal at ang pagiging manatili sa mga kapangyarihan. Kailangan nilang pabagsakin at tatrabahuhin na po nila lahat yan. Kaya po ang ating Vice President Sara ay dadaan po yan sa butas ng karayom. Ang ating Vice President dahil kinukontrol po nila ang gobyerno natin di umano. At syempre ang isa pang mabigat, mga kababayan, ang mga taong ito ay sakim at sa swapang sa kapangyarihan, ang pinakamasakit, baka mangyari po yung sinasabi po ni Senator Marcoleta
at ng marami pang senador na baka ituloy na nila ang pagpapalawig ng kanilang kapangyarihan. Hindi ba konkon? People Initiative? Cha-cha. Huwag naman sana magtagumpay ang mga hayop na yan. At kami umaasa, mga kababayan, katulad ni Sandro Marcos, umaasa pa rin kaming mga Pilipino. Umaasa pa rin kami sa mga nakakita ng kawalanghiyaan na ginagawa ninyo. Di umano. Na isang araw makita rin namin na kayo naman ay nililitis at pinananagot sa mga ginawa nyong kawalanghiyaan sa aming bansa, sa ating bansa. Hindi po ba? Napakabata pa ni Sandro, mga kababayan. Talagang nasa dugo at ugat na nila pala. History na pala talaga nila. Na napakabubuting tao at hindi mga magnanakaw. Nasa dugo na pala nila, mga kababayan, ang hindi sakim sa pera at kapangyarihan, may kasama pang ginto. Hindi sila sakim, malilinis, matutuwid na mga Pilipino, lingkod bayan, hindi sakim, hindi magnanakaw, at hindi po sila timawa sa kapangyarihan, mga kababayan. May araw din at may bukas din para sa inyo, di umano. Yan po, mga kababayan, si Sandro Marcos, batang-bata na hindi sinungaling at hindi magnanakaw, mga kababayan. Batang-bata pa. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po tayo, mga kababayan, at konting tiis po. Tiis lang po tayo. Sa muli po. Bye-bye.